Mga kapuso, kinilala ng Mandaue City Council ang babaeng buwis buhay na sumagip sa mga alaga niyang aso sa gitna po ng sunog. Nauna na yang nag-viral at pinusuan ng mga netizen. Nakatutok si Nico Serrero ng GMA Regional TV. Usap-usapan pa rin online kung paanong kahit naglalagablab na ang apoy sa kanyang palapag, ay inuna pa ring iligtas ng babaeng ito ang kanyang mga alagang aso. Kasunod niyan ay sakalang iniligtas ang sarili. Sa isang punto, lumambiti na siya habang halos dumila ang apoy sa kanyang kinakapitan. Ilang segundo lang at tiyempong nailatag ng mga bumbero sa pwesto niya ang hagdan para kanyang matungtungan. Ang buwis buhay na pagpapakita ng pagmamahal sa mga alaga, hinangaan ng mga nakapanood nito. At kinilala kahapon ng City Council ng Mandaue. Personal na dumalo sa sesyon ng konseho si Aimee Maningo, ang babaeng nakuhanan sa viral video sa sunog. At binitbit pa ang mga fur baby niya na sina Mia at Cayenne. Ayon kay Aimee, nasurpresa siya na nag-viral at hinangaan ang kanyang katapangan. 2 araw matapos ang insidente, ay saka lang niya nalaman na trending ang videong kuha ni Ivy Baya. Stay in siya sa 3rd floor ng nasunog na building. The whole time na I was planning to go down man good, I'm holding na kan silang duha kay kuyawan ko akong buhian ganun tago bitaw maglisod na himo ko. So mo to kanang kuan ako na sa gidrop gyud one by one kan when nanay reassurance from the tao sa ubos nga they will catch daw. Kinilala rin ng kanilang mayor ang tapang ni Maningo. Sa gitna ng mga papuri, ikinalungkot naman ni Maningo ang panloloko ng ilan na nagsusolicit ng tulong para umano sa kanyang mga alagang aso pero hindi naman nakakarating sa kanila. Wala gyud ko nangayo og tabang financially sa bisan kinsa unless it is given to us willingly and voluntarily. So for those who help, salamat. For those nga na bad intentions, please stop. Pero may mga legit na tumulong tulad ng animal advocacy group na IRO o Island Rescue Organization na nagdala ng mga regalo at treats para sa kanyang mga aso. The fur parents and pet owners, let us be responsible kay ang pets na to, they don't have a way of saying unsa ilahang na feel. So we must be responsible enough and compassionate enough na kanang i-take care gid ang atong mga kanang alaga. Para sa GMA Integrated News, Nico Serreno, nakatutok 24 oras. Bago pa abutin na naman ng Pasko, inanunsyo ng Pangulo na maaari nang kunin ang mga balikbayan box na ilang taon nang nakabinbin sa customs. Sa NAIA naman, kabilang sa pinagmalaking bagong pasilidad, ang e-gates na magpapabilis sa proseso ng immigration. Nakatutok si Chino Gaston. Mahigpit na yakap ang sinalubong ni Carmelita Ladrillo sa anak na si Amor nang makita sa arrivals area ng NAIA Terminal 3. 2 taon nang nagtatrabaho sa Dubai ang anak at swerteng pinayagang magbakasyon ng employer ngayong Kapaskuhan. Nagpaalam po ako sa amo ko na uwi ako sa nanay Delay ko. po ang flight, nag-alala ako masyado eh. Wala ring pagsidlan ang saya ng OFW na si Harleen Mapoy nang makita ang 6 na buwan niyang anak. Iniwan ko po siya ng 3 months. Saan mo kayo nagtrabaho, ma'am? Sa Dubai. Anong pakiramdam? Nakita mo sa dito? Excited! Hindi nakakatulog. Sakto, lalo't kanina ay pinasinayaan ang ilang bago at pinagandang pasilidad sa NAIA na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dyan ang Filipino Food Hall sa Terminal 3 kung saan mabibili ang iba't ibang pagkain mula sa mga rehiyon ng bansa. Ang Mezzanine Food Hall at ang bagong Dignitaries Lounge. Hindi lamang ito usapin tungkol sa infrastruktura. Ito ay usapin ng malasakit
ang pag-unawa sa pagod, pangamba at pananabik ng bawat Pilipino at bisitang dumadating dito sa ating bansa. Ipinakita rin sa Pangulo ang mga immigration e-gates na kung gumagana ay nagpapabilis sa proseso ng pagpasok sa bansa ng mga Pilipino. Sa ngayon, mga Filipino passport holders lamang ang pwedeng gumamit nitong mga bagong lagay na immigration e-gates ng NNIC, kung saan lalagay lamang ang iyong passport dito sa receptacle at pagkatapos ng inyong facial scanning at wala ka namang derogatory records ay higit kumulang 20 segundo lamang ang aabutin bago matapos ang iyong immigration processing. Mabilis naman. Bago lang ata kasi. Dapat may instruction kung paano ilagay yung passport. Kasi dapat idiin mo pa At saka kung paano yung placement niya. Malaking tulong dahil ayon sa new NAIA Infracorp o NNIC, umabot sa 51 million passengers ang gumamit sa Terminal 1 at 3 sa loob ng isang taon. Nasa 4.9 million naman ang international tourist base sa huling datos ng Department of Tourism. The Philippine experience begins at our gateways. How we welcome the world reflects the care, comfort, and hospitality that define all of us as a nation. Inanunsyo rin ng Pangulo na simula ngayong araw, pwede nang i-claim sa Bureau of Customs ang mahigit 130,000 na balikbayan boxes na hindi na iparating sa mga dapat makatanggap ng mga ito. Inabot na ng taon na pagkakabinbin sa customs ang ilang balikbayan boxes dahil hindi nabayaran ng kanilang foreign partners ang local forwarding companies. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Hindi lang bida si Jillian Ward's upcoming Kapuso series na Never Say Die dahil siya rin ang singer behind the original soundtrack nito. At di lang sa series na mapapanood next year looking forward si Jill, kundi pati sa kanyang new goals. Kung ano, ichichika ni Aubrey Carampel. Pagnanakaw, pang-hold up at pagpatay. Mula sa acting and action skills sa set ng upcoming Kapuso Crime series na Never Say Die. Sa recording studio naman, nagpabilib si star of the new gen Jillian Ward. Siya kasi ang napiling mag-record ng original soundtrack ng pagbibidahan niyang series. Ang sugat ng kahapon, baon kong sandata. More on inspirational and nakakagising din yung song. Tamang-tama siya po for the show kasi puro action yung mga eksena namin. So, parang action with a purpose. Looking forward na nga si Jillian sa pagbasok ng 2026 dahil sa serye. Pero bukod dyan, goal niya ring mag-improve pa sa live performances, lalo't recently ay hinangaan ang live performance niya sa isang event. Nagiging consistent na po ako sa pagda-dance class ko. Nag-jog din ako para medyo maging mas stable yung boses ko pag kumakanta habang sumasayaw. Nag-start na ako mag-singing classes. Full of ups and downs nga ang 2025 para kay Jillian, pero labis ang pasasalamat niya sa lahat ng mga pinagdaanan. Transformative. Sobrang dami ko pong natutunan. Marami akong kinailangan ma-overcome. But I feel like I needed that para talaga maging better person ako and better person, better artist. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz sa Apenex. Halos 200 milyong pisong halaga ng iligal na drogang nasabat sa isang bahay sa Taguig. 5 ang nasa kote sa bahay na nagsisilbi umanong safe house at imbaka ng droga ng grupo. Nakatutok si June Veneracion. Sige ba, dyan pa mismo sa bahay? Sa loob ng isang bahay sa Taguig City, huli ang 5 suspect sa buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Sari-saring hinihinalang droga ang nakuha sa kanila na mahigit 170 milyon pesos ang halaga. Tol, butasan mo na, Tol. Ha? Dupay na bili ko sa kanya. Ginakuha po ko sa kanya isang baril. Bukod sa 5 naaresto, naniniwala ang pulisya na meron pang ibang miyembro ang grupo. Since July po is minaman-mana na po yung mga subject po natin. Ngayon po is naglailo po sila. Dumating po itong December is bumalik po sila. Kaya po nabuo po namin yung plan operation namin. Ang sinalakay na bahay ay nagsisilbi umanong safe house at timbaka ng droga ng grupo.
Sa National Capital Region at Calabarzon umano, ibinabagsak ng mga sospek ang mga droga. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga sospek. For the meantime, pinakalaro po natin kung talagang saan po nanggagaling yung mga supply po nila. Isabu po at doon sa marijuana po, sir. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. 20% ng Kamara ang nakareserba sa mga party list na kumakatawan dapat sa iba't ibang sektor at marginalized na mga grupo. Pero ayon sa ilan, naabuso ito. Napapasok kahit ng mga malalaking partidong politikal at mga political dynasty. Masolusyonan kaya yan ng panukalang reforma sa party list system na tinukoy ng Pangulo na prioridad maisabatas. Himayin natin sa special report ng tinutukan ni Mau Gonzalez. Kada eleksyon, bukod sa kongresista para sa ating distrito, kasama sa ibinoboto natin sa Kamara ang mga party list representative. Ipinakilala ang konseptong ito sa 1987 Constitution para mabigyan ng representasyon ang mga sectoral at marginalized na grupo. The intention ay yun nga, no? Magkaroon ng espasyo yung mga sektor, yung mga marginalized dito sa lehislatura, no? Kasi as I've said, there really was a recognition that our political system is still very elite-oriented. 1/5 o 20% ng bilang ng mga kongresista ay nakareserba sa party list. Mga sektor gaya ng kabataan, urban poor, kababaihan, manggagawa at iba pa. Kasi kung sundin natin yung pangkaraniwan nating method ng eleksyon, winner take all yan. Kung 10% lang ang boto mo, wala kang presence man lang sa ating Congress. Itong party list, kung 10% na boto ka nationwide, maaari ka magkaroon ng 10% of the seats. Taong 1995, ipinasa ang Party List Act, ang enabling law para maipatupad ang probisyong ito sa konstitusyon. Magkakaroon ng kinatawa ng isang grupo kung makakakuha ng 2% ng boto. Hanggang 3 ang maaaring umupo mula sa isang grupo. At taong 1998, nahalal ang unang batch ng mga party list representatives. Unang salvo ng party list natin, talagang marginalized, no? At mga sectors, no, yung na-i-elect. Nagkaroon tayo ng problema nung na-realize ng mga politicians na mas madali palang ma-elect sa party list. Kasi 2% lang, 'di ba, yung formula ng batas. May mga nag-venture na nag-create sila ng sarili nilang party. Napansin naman niya ng iba at idinulog pa nga sa Korte Suprema. Pero sabi ng Korte noong 2013 sa kasong Atong Paglaom versus Comelec, kahit political parties na walang kinakatawan na sektor ay pwede makilahok sa eleksyon ng party list. Hindi na rin kailangang maging miyembro mismo ng kinakatawang sektor ang nominee at pwedeng sumusuporta lang o kaya ay kapareho ng advokasya. May mga party list din kasing higit sa isa ang sektor na kinakatawan. Pati nga mga rehiyon nagkaroon ng party list kahit may district representatives na rin sa mga lugar nila. Tulad ng Ako Bicol party list ni dating Congressman Zaldico. Milyonaryo siya, hindi siya part ng party list, no? So, pero yung Ako Bicol, sinuportahan din niya ng ibang malalaking political party kaya nakakuha sila ng boto. So, yung ganong practice dapat pagbawalan para maiwasan natin nga itong conflict of interest. Kasi yun nga, baka ginagawa nilang shortcut eh. So, you create a majority. Ngayong 20th Congress, 28 party list representatives ang may kamag-anak na halal din sa pwesto, batay sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research. 17 sa kanila may kaanak na senador o kapwa-kongresista. Si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang ponente ng desisyong nagsabi na hindi lang para sa marginalized ang party list system. Sa saligang batas, nakalagay doon, for the first 3 terms of Congress, there shall be a party list system reserved for the marginalized, but only 1/2. So mali yung impression na pag party list marginalized lang. Half of that, 25 seats, must be for marginalized sectors. Hindi namin dinefine yung marginalized, ngunit nagbigay kami ng sectors na kailangan ma-represente dito for the first 3 elections lamang after the adoption of the Constitution. So kung sundin natin yung intensyon namin, hindi na kailangan na marginalized sector pa
ang mag-participate dito sa party list. Ang sinisisi ni Carpio kung bakit nagkaganito ang party list system ang pagkakaroon ng political dynasties. Ang solusyon dyan, yung political dynasty law. Ang problema talaga natin, yung political dynasties, hindi na control, nag-invade sila sa party list system. Ang tanong ngayon, pwede kaya yang mabago sa pamamagitan lang ng isang batas, ang Party List System Reform Act na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos bilang priority legislation. Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang naiboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Ngayong 20th Congress may isang panukala tungkol sa party list reform sa Kamara at 3 sa Senado. Kabilang ang panukala ni Senate President Tito Soto na tahasang nagre-require na miyembro ng marginalized sector ang party list nominee at hindi basta kaisa sa advokasya nito. Panukala naman ni Senador Bam Aquino, patunayan sa COMELEC hearing na marginalized ang kinakatawan ng bawat party list. Bawal din kung may kaanak na elected at nasa pwesto na. Pero sa bersyon ni Presidential Sister at Senador Amy Marcos, hahatiin sa 2 ang party list. Kalahati ay sectoral parties o kumakatawan sa mga walang boses, pero ang kalahati mula talaga sa mga political parties o koalisyon. Sa Kamara may panukala para ipagbawal tumakbo ang mga kaanak ng mga nasa pwesto na tumakbo sa party list o kung naging national o lokal na opisyal o kung naging contractor ng gobyerno 5 taon bago ang eleksyon. Pero sabi ng isang political expert, dapat munang linawin ang definisyon ng sektor o marginalized. Mas mahigpit na requirement para dun sa mga party list, no? Dapat walang conflict of interest, hindi part ng political dynasty, maybe the 3rd degree or 4th degree consanguinity, hindi siya dapat na pumasok, no? May track record dun sa advocacy ng sector. Pero sa huli, depende pa rin kung magiging mapanuri ang mga botante. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Inaabangan na kung dadagdag pa sa mga hinakot na medalya ng Pilipinas sa 2025 SEA Games, sina tennis ace Alex Ayala at Paul Volter, EJ Obiena. Mula sa Bangkok sa Thailand, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Mel, nakakatatlong ginto na ang Pilipinas ngayong araw, Day 7 ng 2025 SEA Games. Galing po yan sa rowing, kickboxing at sa rhythmic gymnastics. Ang pambato naman po ng Pilipinas sa tennis na si Alex Ayala, uusad na po sa finals matapos talunin kanina ang pambato ng host country na Thailand. Liyamado pa si Alex Ayala sa first set ng semifinals ng women's tennis singles kontra Thailand. Pero sa second set, dumikit ang laban. Malalakas ang palo ni Ayala pero nasasalo ng kalaban. Bumawi si Ayala at tinapos ang match sa malakas na smash. Straight set win, 6-1, 6-4. Dagundong ang hiyawan ng Pinoy fans. She's still young. She obviously has a lot of success this past year, but one thing I love about her, she does continue to think about growing and getting better and improving herself, which I think that's what makes her a great champ too. Dahil sa pagkapanalong ito, aabante na sa gold medal match ang world number 53, kalaban ng isa pang pambato ng Thailand. Hindi na tuloy magkaka-rematch si Ayala at ang kasunod niya sa ranking ng world number 54 na si Janice Chen ng Indonesia. Matapos sumuko si Chen kanina sa second set ng semifinals kontra Thailand dahil sa problema sa paghinga. Natalo ni Chen si Ayala sa Sao Paulo Open sa Brazil nitong Setyembre. Sa rowing naman, sinagwan ng Team Pilipinas ang mga alon patungo sa ginto. Nang manguna sa karera ang tandem ni na Christine Paraon at ng Olympian na si Giovanni Delgaco sa women's doubles sculls laban sa 4 na bansa. Hindi po namin na-expect tong gold namin po kasi po malalakas din po yung mga kalaban namin. Nag-worry din po ako sa sarili ko kasi mag-1 year din po ako nawala sa sa rowing dahil sa military training po. And nung after Paris po, medyo napahinga rin po ako. Umabot naman hanggang kambal na gintong medalya ang bilis ng takbo ng mga SEA Games first-timer na sina Usain Lorania at Naomi Marjorie Cesar na kapwa-kampiyon sa 800-meter races sa men's and women's event ng athletics. Super unexpected po kasi I'm up against Southeast Asia's fastest 800-meter runner and 400-meter runner as well. So
super hindi ko expect na mananala ako sa event na to. It feels amazing. I'm so honored and I'm so proud to represent the country, and to win gold is a dream come true. Kahapon, napaiyak ang mga player ng Alas Pilipinas Women matapos matalo sa bronze medal match kontra Indonesia. 20 taon nang hindi nananalo ng medalya ang Pilipinas sa women's volleyball ng SEA Games. Masakit talaga kasi kaya talaga sana. Kaya nangyari to kasi meron dapat tayong ginawa before pa lang. Talo naman kanina ang Alas Men sa group stage kontra sa defending champion na Indonesia, pero pasok pa rin sila sa semifinals. Pasok naman sa finals ang Seaball Men para sa larong Mobile Legends matapos talunin ng Indonesia 3-1. Mel, andito ako ngayon sa venue ng athletics at katatanggap lang po natin ng impormasyong ito, naka-gold medal po si EJ Obiena sa pole vault competition dito. Ito na po ang pang-apat niyang sunod-sunod na gold medal sa SEA Games. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok 24 oras. Yehey! Congrats sa EJ! Maraming salamat sa iyo, Jonathan Nandal!